first of all, congratulations Direk Perry for una-una dahil mahirap din makapasok sa Cinemalaya, di ba? As one of the top 10 entries. So, just a quick paano nabuo yung journey, paano nabuo yung concept ng story until na mabigyan kayo ng slot sa Cinemalaya? Yun nga, nagsimula yun sa isang video na nakita sa akin ng mga military na sabog na yung bata. And yun yung nag-research ako, bakit yung bata na ito kailangan patayin at mahawak ng balay. So, nag-research ako about it. Then yun nga, nakita ko nga yung reason. Jobless, poverty, may promises yung mga sa kanila, nabibigyan. So, hindi nila nakikita yung future nila. Saka wala na rin kasi mga parents nila, napatay na rin kasi. So, kaya sila sumasali. So, nung una, short film na dapat to na magsamasamahin namin na being fraternity. So, sabi ng producer ko, hindi niya kaya daw yung budget production. So, tinabi ko lang muna yung material. Hanggang 8 months ongoing yung pagsusulat, wala akong submission sa Cinemalaya. Sabi ko, eto kaya, gawin ko kaya yan. So, research ako ng research hanggang nag-come up ako sa story na about illiteracy, kung paano ko maipapasok siya dun sa mga batang nag-join ng organization. So, ayun, marami akong nalaman at nabuo ko yung mga characters sa bawat isa na kung ano yung mga pains nila at mga heartache nila bilang mga farmers na napapagbayaan. So, nabuo ko and naging goal ko nga yung education. Pero, kasi, di ba, parang wala na masyadong action film na ginagawa sa akin. Sabi ko, bakit sa Cinemalaya hindi tayo gagawa ng isang action? Kasi in the past, namamatay na yung mga action natin. Dahil nga, cliché yung paggawa ng action, pare-pareho yung story. Bakit hindi tayo gagawa ng kakaibang story na hindi pa nagagawa sa Cinemalaya? So yun yung napili ko. Bakit hindi naman yung mga bata na maglaban para sa lives? So, makakonsider ba to as an action advocacy film o parang action drama? Actually, hindi ko siya iniisip kasi mas iniisip ko siya na yung social relevance talaga ng story na dapat matutunan ng mga audience kung gaano ka-important education hindi lang sa Mindanao, pati sa buong. Kasi yung story na to, hindi lang naman siya intended para doon. Marami rin kasi sa buong child warriors. So, sana itong story na to magbukas sa isip ng mga bata na pag napanood nila ay dapat pala mag-aaral tayo ng mabuti dahil sa Mindanao na nagigipagpatayan. So, kapag-aaral sila ng mabuti, makakakuha sila ng magandang trabaho balang makokontrol yung poverty, wala mga crime, wala nang sumasali. So, magiging maganda ang buhay ng tao. Sir, basic experience nyo, so nakausap mo talaga yung mga mismong naging child warrior or naging teacher sa... meron akong isang number na nakausap ko na actually yung story niya pinalabas na rin sa internet. Malaki na siya ngayon kasi yung friend ko kasi nag-cover siya ng parang MMK event sa Mindanao. Isa nga siya dun sa binigyan ng system. So nakausap ko siya, magkikita kami ulit, gusto ko siyang ma-personalize para about dun sa story. So ayun nga, meron din akong parang head ng rebelde na kakausap din. Meron din sa phone nakakausap ko sila. Nangyayari kasi parang nagiging head center ko na sila. Tapos nagiging leader sila. Manalis ng So sir, sa role ni Alfred Vargas na Akil, actually it sounds familiar dahil ang previous role ni Alfred Vargas sa Encantadia is also Akil. Ayun nga eh, sabi ko nga nagkataon nga na siya talaga. Intended siya sa role, nagkataon na pareho yung kasi yung Akil yan, Muslim na yun. Akil name. Parang hardworking. So, hindi naman siya talaga intended na nagkataon lang talaga na pareho na. In terms of sa cast, so I see ang dami, may veteran, may new, may child. So how do you handle that na iba-iba yung experiences, iba-iba yung exposure? Paano nyo ibabalance yan and make it into a really really good film? Dapat talaga equal yung pa-award winner naman or talagang veteran naman. Dapat equal yung at hindi, ako kasi very particular ako sa acting ng artista kasi I'm also an actor. So,
gusto kong ipakita nila talaga yung character nila na magagawa talaga. So siguro sa pagdating din sa pag-handle sa mga award dapat yung preparation ko rin bilang director siguro sa workshop, doon ko sasabihin sa kanila kung ano talaga yung mga characters nila para maging ready sila pagdating sa Thank you. So, final na lang, could you please invite everyone to watch the film? I'm inviting everyone to please watch Ang Guro Kong Hindi Marunong Magbasa this August 2017 in Cinemalaya, and it will be released in cinemas in September 2017.